Hi, Vivi! Kumusta? Kumusta? Pwede bang malaman yung full name mo and how long have you been here in Glasgow? My name is Lily Balongay. Dumating ako dito in 2020. That's the peak of pandemic. So yun, nabigyan kami ng blessing from God. So ginab namin yung opportunity na to na mapunta dito. How's your work dito sa Glasgow? So hindi ka naman nai-stress sa trabaho mo? Sometimes, kasi we've been dealing with patients, yung mga concerns nila, yung mga medical histories nila. How do you cope with that? Magbabanding kami every weekend. We make sure na lalabas kami every weekend. Aside sa work-related stress, yung may malungkot dito, away from family, kasi kami lang. MX3 capsule, ano yung naging effect sa health mo? Nagpa-check ako sa doctor kasi nga nag-worry ako, may lump ako dito. Pero hindi naman siya nothing serious. So nalaman ng family ko sa Pilipinas, pinadalhan niya ako sa Dubai, which is okay naman, naging okay. So naging ko na siya, yung parang nakasanayan na every time, lalo pag umuwi ako ng Pilipinas, I make sure na may dala. Kasi gusto ko yung husband ko uminom din. Ako yung tao na talagang i-invest more doon sa mga health supplement. MX3, dito ako believe. Ano mang unosong dumating, ilalaban ko yung pangarap ko. At tagumpay. Bawat pahit na dumaan, lahat yun, di ko na nararamdaman. Kasi, andito na ako eh. Naabot ko na. Ginapang ko to bang para kang laging umakit ng mundo. Pero, nung dumating na yung takdang oras para sa akin, napasalamat Lord talaga ako para sa kanya lahat ng ito. Thank you, Lord. Believable Stories. Kwento Buhay. at tagumpay. Inspirasyon sa bawat kwento. Believable Stories. Mga bangga, sa programang ito, walang format ang success. Walang formula. Kanya-kanyang diskarte. Kanya-kanyang tirada. Tuwing Huwebes, mapapakinggan na natin ang mga kwento ng inspirasyon mula sa MX3. Dito ako, Believe. Ikaw, ano ang believable story mo? Believable Stories. Simula at pangarap. Sa edad na 24, isa na siyang negosyante na maagang namulat sa mundo ng pagninegosyo. Bit-bit ang dedikasyon, sipag at pangarap na hindi lang para sa sariling tagumpay, kundi para rin sa layuning ibinigay ng Diyos. Pagsubok at pagbangon. Sa pamamagitan ng kanyang matibay na pananampalataya at determinasyon, nagawa niyang talikuran ang kanyang nakaraang buhay at yakapin ang bagong simula. Ngayon, ginagamit niya ang kanyang karanasan upang magsilbing inspirasyon at gabay sa mga taong nasa parehong sitwasyon. Ang kanyang buhay ay patunay na anuman ang iyong pinagmulan, hindi pa huli upang magbago at manumbalik sa Panginoon. Gabay at pundasyon. Noong siya'y nagdesisyon na sumunod sa Panginoon, nagbago ang kanyang pananaw sa buhay at pagkatao. Natuto siyang igalang at respetuhin ang kanyang mga magulang at ngayon ay namumuhay na siyang sa itinakdang layunin. Sandigang banal na salita. Ang kanyang pinangahawakang salita ay mula sa Deuteronomy 5 verse 16. Honor your father and your mother as the Lord your God has commanded you, so that you may live long and so that you may prosper in the land the Lord your God is giving you. Mula adiksyon, tungo sa Panginoon. Mga bangga, mga kasama natin, si John Francis Estrada. Magandang hapon, John! Magandang hapon po. Magandang hapon. At kamusta ang pagpunta dito? Alam na. Opo. Traffic! Grabe. Alam na. Oo, napaka-traffic talaga, no? Kayo pa ay nanggaling saan? Lugar? Novaliches pa po. Novaliches! Kumbaga, dalawang pagsubok ang kanilang dinaanan. Kaya Sa nga. Novaliches ay napaka-traffic na. Papunta pa ng mga tatlo kasi QC, papunta dito sa Totoo! San Juan. Diyos ko, Actually po, rush, di ba? Oo. Oo. And then, naipagpalitan po ako ng drive kay daddy. Oo. And then happen, seconds lang, nabangga ko yung sasakyan sa gutter. Okay. Then, na-flat yung tire namin. Then, nagpalit kami ng new tire. Ang daming pagsubok, Ang no? dami. Parang hinahadlangan talaga yung pagpunta. Pero at least nakarating kayo ng maayos. Yes po. Correct. At safe naman kayo ng family mo. Yes po. Oo, naku. Eto, grabe. 24 partner, Oo. no? Sa edad na 24, eh, Isa na siyang negosyante. Nakakatuwa namang isipin. pero hindi mahirap. Kumbaga, hindi madali ang
sa edad niya ay nagnenegosyo na. Marami pinagdaanan to, partner eh. Totoo. Alamin natin. Alamin natin Oo. yan. Eto nga, nung bata ka, ano yung pinakapangarap mo sa buhay? Kunwari yung pag tinatanong ka na, di ba pag mga 6 years old, Mm-mm. ganyan. Anong gusto mo maging? Yes. Anong gusto mo pag laki mo? Ganyan. Great question po. Nung bata pa po ako, nung sa school, tinatanong ako ng mga ng teacher, wala pong masagot. Mm. Like, Bakit? sa akin po, sarili ko, parang doubtful pa po ako na ano bang gusto kong maging. Mhm. And then, at the age of 6, 7, nang ibang bansa po sila, mami. Mhm. And then, mami, sige, mamasbay po ako eh. Okay. And then, nung pagka 7 ko, malis silang dalawa. And then, sobrang lungkot ko po nun. Umalis sila. For OFW po. Okay. So, Okay, sino iwan nagbabantay ka. sa'yo? Yung lola ko po. So, lumaki ka sa lola. Opo. So, And- bakit ka nagkakaroon ng doubt na parang wala kang pangarap? Oo. Ganun? Ano sa'yo? Anong inisip mo nun? Bakit? At the age of Oh, 6, oh, wala dapat ka, meron wala na yan ka, eh. Yes po, oo. wala po talaga. Even at school, kahit nung high school, Wala. wala po talaga. And then, elementary to high school, Mhm. yung burden ko po na hindi ko nakasama na maayos sila Yung ang parents ko. Mhm. And then, barkada, kasiyahan, alak, inom, Mhm. puro barkada, basketball. And then, dun na po yung pinaka-bulakbol face ko. And, I felt na na-distance talaga po ako sa parents ko. Ang hirap. Kasi, yung time na bata ka pa lang, pinanghinaan na kagad to ng Oo, loob eh. no? Opo. Wala ka bang mga tito na nagsabi, pamangkin, gusto ko, ganito, paglaki mo, etong kunin mong kurso. Oo, no? Etong... Wala po. Wala. Opo. As in, Parang ang laki nung impact sa'yo ng paglayo ng Yes po. parents mo, no? Dahil Apo. sabi niya nga, mamas boy din siya. Oo. So, parang, ewan ko no kung tama ako, kumbaga, medyo malaki yung emptiness na nafe-feel mo. So, ikaw, wala kang maisip na plano sa buhay. Yes po. Kumbaga, walang direksyon talaga yung buhay mo Yes ng mga po. panahon na yun. Before. yung buhay mo na yan, kumbaga parang, malamang hindi to madalas natutulog ng tanghali. Lagi nasa labas. Labas po. Puro Opo. tropa-tropa kagad. Tropa. Ganun, laro doon. Opo. Tapos uwi ng hapon, kakain, matutulog. no? Oo. Pero at the end of the day, after ng mga happiness na yan na naranasan mo with friends, ganyan, ikaw ba pag natutulog ka, nararamdaman mo ba yun na peaceful yung tulog mo? Hindi po. Actually, nakikita ko lang po yung kasiyahan ko before sa mga barkada. And even na magbabakasyon kami sa OFW sa Dubai, longing pa rin ako sa mga kaibigan ko kahit kasama ko ng parents ko before. Nagtampo ka sa parents mo? Yes po, may tampo ko dati. So kaya mo ginagawa tong Yung bulakbol? bulakbol yung opo. Ayun kasi, siguro sa friends, dun ka kahit papaano nalilibang. Yes po. No, hindi mo naiisip yung parents Problema. mo. Oo. Mm-mm. Then, yun po. Sige. So, eto, pag-usapan natin. Total, sabi mo, napatropa ka eh. Mm-mm. Yung pagsubok mo ng masamang bisyo, Mm-mm. ito ba'y ginusto mo o dahil sa impluensya ng tropa mo? Sa tingin ko po, influencer rin po, and then yung teenage days namin na curiosity, something like that po. Kasi kumbaga, yun na nga yun na yung nagiging source of happiness niya, no? So, eto na lang, sige, basta ano lang tayo, masaya tayo at the moment. Mm-mm. Yes po. Pero Kasi- pagkatapos, wala. Yung iba kasi partner, parang sa sobrang sama ng loob sa parents eh. Di ba? Mhm. Nagbulakbol, nagrebelde kung tawagin noong araw. Yes. Ginusto mo tong gawin lahat para masira ang buhay. Parang ganun eh. Para maibsan, matakpan Oo. yung sakit no? Yun eh. Pero meron bang moment na nag-try ka kahit papaano mag-reach out sa parents mo na gusto kong magsabi kay mami, kay daddy, or meron ka bang paramdam kahit papaano? Wala po before. Hindi naman po kami
very well speaking pag nagsasalita towards sa kanila. So Kaya- talagang tinatago mo lang lahat. Opo. Wala ka rin best friend na mapagsasabihan? Or, kunwari, sa teenage years mo, di ba, meron yung parang mga puppy love, ganyan. Opo. Meron naman po. Meron And naman. may best friend din po ako and girlfriends din before. And wala, hindi naman po kasi ako very open sa mga nararamdaman ko towards my family. Kaso ang sakit kasi sa pakiramdam, kapag nakikita mo, di ba may mga kaibigan, tropa ka, yung pamilya nila masaya. Yes po. Ikaw nakaramdam ka ng inggit malamang. Yes po. So sa paano para mo ginawa ng solusyon yan? Wala po. Nung before po, parang nagtatampo lang po ako na na lalayo yung mga magulang ko before. Pero sa katagalan po, nung elementary to high school, parang field knob na rin po eh. Nakasanayan eh, ganun. Sa pag-aaral, napabayaan mo? Opo. So, lahat. Parang ano yan, Mm. domino effect na yan, partner, no? Mm. From pakikipagbarkada, pag-spend ng time sa kanila, bisyo, Bisyo. tas hanggang sa pag-aaral, mapabayaan na din. Yes po. Pero kahit papano, natapos mo naman, pinagagalitan ka ba ng parents mo? Before po, sa high school, hindi naman po ganun sila kahigpit. Pero, nag-transition po to grade 12, tapos ko po yung grade 12. Then, neto pong college, I took civil engineering po. Mm. But, hindi ko po siya natapos due to business po. So sumaba ka na kagad sa business na yan? Opo. Anong business yan? Anong business? May coffee shop po ako. Okay. Yun kasi minsan ang ano rin ang dahilan ng mga kabataan o partner, yung pag kunwari napapagalitan ka na, alam mo naman sa sarili mo no na mali. Pero pag pinagalitan ka, minsan sumasama pa rin yung loob. Mamaktol ka pa rin. Oo, kasi hindi mo pa na-appreciate eh. Parang hindi mo rin naiisip kung bakit ba ako ginaganito. Hindi mo ba nagisumbungan malungkot nga ako. ang mga lola mo? Wala po, hindi ko po close ang lola ko. Kaya. Oo. Talagang sarili mo lang. Opo. lahat. Doon may mga kapatid po ako, pero bata pa po sila noon. Mm-mm. And, ang lola ko po may pet, kaya lagi rin po ako napapalo dati. Tumatakas ka, Opo. ganyan. Pasaway. Oo. Kailan mo nalaman or kailan yung pagkakataon na na-realize mo na may kailangan ka ng baguhin? In comes to, nung pagpunta ko namin po ng Dubai, we stayed there for 2 years. Then, may church po kami doon. Doon po na naging transition yung buhay ko. And, mas lalo po ako napalapit sa magulang ko. And then, every pagsubok po na dumating sa buhay ko, parang di ko po kayang marurok ng kaisipan ko na anong gagawin ko, Paano ka magsisimula? paano ako magsisimula. Kaya dun po ko namulat na kung anong perfect time, anong perfect plan ng Diyos sa'yo, it will happen eventually. And sa ganung paraan po, nagtiwala po ako sa Panginoon. Kaya nabuo ko rin po yung negosyo, in God's grace lang po lahat. Sa Kanya lang po lahat. Sinuko mo na. Sinuko ko po. Kumbaga, hindi mo aakalain na darating yung araw, no? Naisip mo ba yun noon na tipong darating yung araw na magbabago ko? Baka nasa isip nyo lang that time yung pumunta sa abroad ay Oo. magbakasyon lang. Oo, Yes, no? po. Happy. Oo, kasama yung family mo, Yes, no? po. Diba? Iba yung tinik, no? Iba yung ginhawa. Yun nga rin po. Yung tipong clueless ako, wala akong fat, wala akong gusto sa buhay. And then, ang plano pala sa akin ng Panginoon maging negosyante. Parang, nagkaroon po ako ng purpose sa buhay na
nagpipray ako na, Lord, ano bang gusto mo sa akin? Na wala naman akong gustong ganito na profesyon, o hindi ko rin naman nakita sa sarili ko na ganito ako sa gantong bagay. Pero eventually, sa tiwala lang sa Panginoon, yung path, tuloy-tuloy lang. At andito ako ngayon bilang negosyante, batang negosyante, di dahil sa Panginoon. Yun po. Yun eh. Kailangan i-surrender mo talaga, no? Pero, alam mo, nakaka-relate ako bilang sa kapatid, no, partner. Kasi nalaman ko sa mga researchers din natin na, yun nga, na-experience mo yung addiction. Yes po. Maraming kabataan ang nanonood sa atin ngayon na hirap talikuran ang addiction. Sa pamamagitan ng istorya mo, paano mo na-overcome ito? When it comes to addiction po, hindi po siya totally sa sarili mo lang. Hindi mo siya totally na gusto kong magbago. Hindi yan sa'yo. God has perfect time na gagamitin ng ibang tao para magbago sa buhay mo. Lahat ng ginagawa ng Panginoon, gumagamit siya ng instrument para mapunan sa buhay mo. And yun lang po maano ko sa kabataan. Don't try hard yung capacity natin. Beyond pa yung capacity ng Panginoon sa buhay natin. Yung kailangan lang talaga i-acknowledge mo yung mali, yung kahinaan mo. Yes po. Surrender mo lahat, no? At sa mga nakikinig naman din na mga ang magulang ay nasa abroad, Yes po. eto, para at least alam din nila, yung time na umalis ang parents mo, naipaliwanag ba sa'yo nung mga ba't sila nag-abroad? Hindi po. Bata pa po kasi ako nun. And clueless din po ako nun. Parang, Si Lola, walang sinabi na, apo, etong nanay tatay mo, mag-a-abroad dyan para sa future mo. May ganun eh, ina-update eh. So, kaso nga lang, hindi pala siya Yun yung close na sa mahirap. lola niya. Tsaka bata kasi, so ngayon nakikita natin yung effect din ng, alam mo yun, na bata, iiwan ka ng, Yes hindi po. mo naman naiintindihan ng bata kung bakit nga siya iniwan, bakit nag-abroad. Kaya, kung may mga kabataan din po na yung magulang din po nila na sa OFW, ramdam ko rin po yung loneliness sa kanila. Pero, nung after po noon, kapagkwentuhan kami ni mami na even after na umalis sila doon, iyak sila mami din doon. Then I felt sad, ba't naging selfish din pala ako noon na hindi ko rin pala sila inisip. Malungkot din sila na wala ako doon. Yun lang po. Tama, hindi madali sa magulang ang maiwan ng anak. Diba? Lalo na at ilang taon ang hihintayin nyo. Siyempre, magtatrabaho yun para naman sa future ninyo. So, ano rin eh, no, ang ganda lang ng pakinggan, partner, na at least ngayon, naiintindihan niya rin na hindi lang siya yung nalungkot nung mga panahon na yun. Opo. Na yung parents niya rin, malungkot. Mas lalong mas masakit sa kanila dahil ibang lahi ang kanilang mga nakakarap doon at hindi rin din biro ang trabahong tinahak nila doon. Tsaka yung mawalay ka sa anak, no? Eh wala pa namang social media that time. Eh. Yes po. Diba? Ang hirap lalo. Eh, dumating ba ito sa nagpapadala ng letter lang? Hindi naman Sinusulat? po. Yahoo! Yahoo. Panahon mo pa yun Oo. partner. Skype. na, Oo. ayan. Sa mga nangyari sa mga pagsubok sa buhay mo, ano yung realization mo sa mga nangyari sa buhay mo? Sa mga nangyari po sa buhay ko, parang kung hindi ko po napagdaanan yun, wala pong testimony. Kung wala po yun, hindi ko may kilala ng lubusan ng Panginoon. Walang transition, kumbaga. From rag to His kingdom.
Kaya ginagamit ko po yung naranasan ko bilang inspirasyon kung ano ako ngayon. Yan ba sa mga luha mo ngayon, meron ka pang mga bagay na hindi mo nasasabi or nasabi sa mga magulang? Actually po, napag-open up na rin po kami nun before. And kaya nga nag-iyakan po kami nun na hindi lang din naman po ako naging naramdaman yun ng kalungkutan. Kaya after that, naging vocal na rin po ako sa parents ko na ganito yung naramdaman ko at yun din pa naramdaman nila towards sa akin. And through the years na naparamdam ko sa kanila na cold ako sa kanila nun, I felt sorry talaga po sa kanila. Na hindi nila worth it na maranasan nila towards sa akin. Na nagsakripisyo sila para sa amin at nararanasan niya rin na ganun sa kanila. Kami mga anak niya. Kailangan rin talaga partner yun, no? Communication. Yes po. Open up tayo sa Oo. parents natin. Lalo na mahirap kasi ang kaibahan ng mga lalaki. Sa aming mga girls, di ba, kapag mga babae, madali mag-open up kay Showy kasi mommy, kayo kay eh. daddy. Opo. Pero kayo kasi lahat kikim-kimin ninyo hanggat kaya. Opo. Pero darating din talaga yung panahon eh. Sasabog din kasi hindi mo Oo. kayang kimkimin lang ng mag-isa yan. Ang hirap. Bukod sa stress ka, baka pati kalusugan mo. Totoo. Sabi ko nga po, nung before, di naman ako umiiyak eh. Hindi ako umiiyak. Sabi ko, di ako umiiyak nung Pero nung eventually napag-open up kami nila mami, iyak talaga ako iyak. Tuwing nababanggit ko yung yung pag-alis nila, yung before ng bata ko, doon lang po talaga ako naiiyak. Yung nag-open ka sa parents mo, ilang taon ka? Like, 2019, 2020, ganun. So year 2020 pa. Opo. Pa-pandemic na to, no? Opo. Kasi kakabalik lang po namin nun dito sa Philippines. Ngayon, dun sa nagsimula na ng pagbabago sa buhay mo, ano yung unang-unang ginawa mo? Kumbaga, tipong naisip mo na parang Happy New Year yung dating, day one. Ano yung first step sa buhay ko na babaguhin ko? Meron bang ganun? Babaguhin ko po. Meron ka bang hinanda sa sarili mo or may timeline ka ba na, eto na, kumbaga new me, ganun, 2.0? Hindi naman po agaran na parang Na diretso. oo. Parang naging step by step po siya na yung mga bad traits ko nalalagas lang din po along the way. And yung mga pasaway na nangyayari sa akin, mga ginagawa ko, tinatanggal ng Diyos. Hindi ko naman namamalayan pero isa-isa tinatanggal niya. At thankful ako kay Lord na hindi man kaagaran pero nandoon pa rin po yung path na ngayon nagiging instrumento ako ng Panginoon para ma-inspire akong ibang tao sa mga nangyayari sa kanila. Hindi niyo po kayo mag-isa. Kailangan niyo po ang Panginoon sa buhay niyo para magbago. Yung time na nagbago ka, hindi lapit mo na yung sarili mo sa Panginoon, yung mga circle of friends mo na nag-influence sa'yo, nakakausap mo pa sila nun? Nakakausap ko pa rin po. Nakakausap ko pa rin po sila. And we're still good friends po. Hindi ko naman po sila masisi. Hindi ko rin naman po masisi sarili ko. Daan lang din po ng kabataan siguro. At masaya po kami doon. Masaya ako naging kaibigan ko sila. And even them po, na-encourage ko rin naman po sila na sa mga wordings ng Lord. Magbago na. Kasi maninibago Ah, kasi hirap ang mga nun, tropa mo ah. eh. Di ba, dati jamming pa kayo. Oo. Tapos, biglang isang pidiglang kasama mo sila, ay, si ano pa ba to? Parang iba na siya. Opo, pag gano'n. May ganun tropa nagsabi sa'yo? May gano'n na po. Anong sinagot mo? Pa yan. Ano sinagot mo? Wala naman po akong being humble lang po na hindi ko naman po sila inaano. Pero,
sasabihin nila, Pastor Franz, tapos binabati po nila ako. Pero, tutuwa naman po ako na marinig sa kanila yun na, syempre, na-inspire ko po yung buhay nila patungo sa akin. Yun na lang po. O, di ba? Kumbaga, at least, no, kahit papano, meron kang nagagawa Correct. sa mga kaibigan mo rin na Opo. kahit may tuksuhan pa yan eh. Slowly Opo. naman yan eh. Opo. Yun ang maano doon, partner. Nako, eto naman, dahil sa lahat ng mga nakamit niya na ngayon, no, successful na siya na negosyante, tapos syempre, yung pagbibigay mo or pag-share mo ng salita ng Diyos, natutuloy-tuloy mo na din. Ano yung gusto mong sabihin sa parents mo ngayon? Mami, Daddy. Iyakin tuloy ako. Hindi ako maiyakin eh. It's okay. Thank you sa mga sacrifice nyo. Hindi man tayo laging nakapag-usap. Hindi man tayo laging nagkakausap. But, thankful ako na naging parents ko kayo. At, thank you sa mga sacrifices nyo. At, hanggang ngayon, andyan dyan po kayo para i-guide ako. I-guide kami magkakapatid sa patungo sa Panginoon at kung anong dapat mararapat, anong makakabuti sa aming mga anak nyo. Maraming salamat. Kay father mo. Dad, kahit hindi tayo nagkakausap madalas, tahimik ka lang naman eh. My dad po, very onti lang magsalita pero pag nagsalita, May laman. may laman. Thank you, Dad, sa mga sacrifices nyo. And I know, Dad, na lahat naman ng desisyon nyo sa amin para lang din sa ikakabuti namin. Thank you, Dad. Oh, iba talaga. Iba ang sarap sa puso, partner, no? Lalo na kung makita mo yung anak mo na na-appreciate or naiintindihan na niya kung ano yung nangyari. Alam mo, yung pinaka-importante dito sa magulang yung yung ma-realize din ng anak niya o anak nila na nagkamali sila na iniisip. Diba? Diba? So ngayon, naintindihan mo na yung kung bakit sila nag-abroad, bakit sila, kumbaga, tumakbo sa ibang bansa para sa inyo rin naman. Yes po. Diba? Kailangan lang talaga ng pagsuko, pagtanggap, no? At pagbabago. Yung willingness kasi doon nag-uumpisa yun eh. Totoo. And bilang tita ba tayo? Pwede na Bilang dito. nakatatanda, no, nakakatuwa lang na dumating ka sa puntong ito, hindi ka pa nasa 30 ayos. Kumbaga, dumating siya ng maaga. Maaga, 24 years old pa lang to. Oo, no? Opo. Yan. Tsaka At saka nakaka-inspire din siya sa mga kaibigan niya. At saka sa murang edad ni ang ating bisita ay na-realize nila kagad na hindi solusyon ang addiction sa kahit anong pinagbabawal ng gamot, Opo. 'di ba? Pag-inom ng mga alak, 'di ba? May solusyon kasi ma-realize mo dapat maging open tayo sa parents natin. Yun ang number 1 nating kakampi. Yes At po. syempre, ang ating Panginoon. Yes po. Yes. Huli na lang mensahe para sa mga kaedad mo or katulad mo ng pinagdaanan. Okay po. Ano yung mabibigay mong hope para sa kanila? Everyone na mga kabataan na frustrated, ramdam ko kayo. Frustrate kung anong sa edad nila,
sa generation ngayon. Parang ang hirap. Pero, ito lang masasabi ko, hindi natin kaya yan. Hindi mo kaya yan. Hindi mo makakayang isipin kung anong plano ng Panginoon sa'yo. Kung anong plano mo, mas malaki ang plano ng Panginoon sa'yo. Kaya, isuko mo ang plano mo, kung anong plano mo sa buhay, isuko mo. Kung hindi mo mangyari ang mga pinaplano mo, di mo alam, mas malaki ang ibibigay sa'yo ng Panginoon. Kung ano yung mabibigay niyang blessing sa'yo, hindi mo may isip na yung pala yun, kaya hindi binigay sa akin ng Panginoon kung ano yung hinihiling ko. Kasi gusto niyo pala yung gantong mangyari sa buhay ko. At mas maganda yun sa plano mo. Kaya, everyone na nakikinig, isuko nyo lang lahat ng plano nyo sa Panginoon. Thank you. Maraming salamat sa Thank you, pag-share mo John. ng iyong kwento, no? And I'm so sure maraming nakarelate, Oo. no, partner? Most especially sa mga Gen Z. Yes po. Diba? Yung mga kabataan natin mapupusok. Totoo. Pero mo sa murang edad ni Jan, diba? Maraming pagsubok na pinagdaanan, pero na-realize niya na, teka, magising na ako. Agad sa katotohanan. Siyempre sa pangalan din ng ating Jesus, diba? Yes So po. talaga namang yan ang nag-guide sa atin. At may negosyo. Oo, totoo. Diba? Batang-bata pa lang yung negosyante na. Ayun yun. Oh. Tsaka sa mga lalaki, okay lang na magsalita at umiyak at Ayun. ipakita ang emosyon. Hindi nakakawalan sa pagkalalaki natin yung umiyak. Yes. At magsabi sa magulang, no? Ayun nga, communication talaga importante sa atin, no? Totoo. Naku, at dahil dyan, maraming salamat sa iyong pagpunta rito at tanggapin mo ang parangal ng paghanga at pagkilala kay John Francis Estrada para sa pagbabahagi ng iyong kwento ng sakripisyo at tagumpay sa programang Believable Stories na nagsilbing inspirasyon sa bawat pangga. Ipinagkaloob ngayong August 7, 2025, ganap na alas 4 ng hapon sa ikatlong palapag ng E-Square Building, Barangay North Green Hills, San Juan, Metro Manila. Kasama ang aming mga puso at pasasalamat, DJ Jimbo and yours truly, DJ Sheena. Maraming salamat sa iyo. Jan. Thank you so much. Thank you po. Alam mo partner, Jan, ang daming mga nakarelate dito na mga OFW kasi maraming nanonood sa atin ngayon. Na hindi talaga biro talaga. Ang ganyan Maraming mga umiiyak na ang daming magulang umiiyak ngayon. po. Sa comment section po nakikita po namin. So mamaya pwede natin basahin yan, ha? Ayan, ako maraming salamat Jan. din sa mga tumutok sa atin today. Baka may gustong batiin si Jan, Yes, yung mga pwede mo nang kaibigan, pasalamatan. yung mga tropa mo na pinagbago mo na. Oo, baka gusto mo sila i-shout out. Shoutout mo na. Shoutout yan sa mga kabataan na pupunta sa Cafe de France. Maraming salamat at sa lagi kayong pupunta sa Katipunan Ab sa Cafe de France at makabanding yung mga friends ko at laging nagkakape sa Cafe de France. Iyan, Anong name Facebook ng anong page. name ng business mo? Cafe de France. Cafe de sa France. Katipunan Novaliches po. Novaliches. Novaliches. Ayan. Baka may Facebook page Oo ka. Share mo na din. Oh, yun po. business mo. Cafe de France. Search nyo lang po. Cafe de France, Katipunan Ave. Hey, Ayan. 24 years old daw, negosyante na. Oo, congratulations. Iba. Congrats sa Jan at marami po tong pagsubok na dadaanan kasi nasa ano na to Truly. 24 pa lang Nako, At bukod pa dyan, ito meron kaming special na bibigay yes. sa'yo. Ayan. Mula Thank yan you sa po. MX3, dito ako, believe. Meron din pong branches sa malapit sa Bestlink. Ayan. So, Bestlink students, ay hinikayat ko sa'yo na pumunta kayo sa Cafe de France. Dalawang branch ng Bestlink sa Bayan Novaliches. Thank Yun, you. Dalawang perfect. branches na Oo, pala to, dalawa no? na kagad, di ba? Ikaw ba ay single pa, Jan? May girlfriend po. Girlfriend Ayun, ako! may girlfriend! Mami, daddy, alam nyo na.
Eh, 24 na eh. Nasa wastong edad na to. Ayan. Alright. Cafe de France. Susano. Yun po, isa pong branch yan. Ayan. And Greenfields daw. Ayan. Ang dami na, no? Grabe. Congratulations Congrats sa'yo. dyan. Thank you po. Sa Rooting pagbabagi for ng you. iyong kwento. Yes. At syempre, nako, maraming salamat din sa mga panggapo natin na talaga namang ang daming nag-iyakan na mga OFW natin dyan nanood sa Totoo ating yan. Facebook Live at for sure sa ating mga nakikinig sa radyo. Dahil sa programang ito, walang format ang success. Walang formula. Kanya-kanyang diskarte. Kanya-kanyang tirada. Kada Webes po, mapapakinggan nyo na ang mga kwento ng inspirasyon. Dito lang yan sa Believable Stories. Hatid sa atin ng MX3. Dito ako, Believe. Ikaw, anong believable story mo? Believable Story. Magbabalik pa rin tayo, partner, syempre sa ating mga pa-shoutout, yung mga may birthday po ngayong araw ng Webes. Nako, mamaya yan. Yes! Alam nyo na, kaya naman tumutok lang at wala maglilipat. Kasama nyo pa rin po ang nag-iisang pabebot na si Sheena. At ang inyong Jimbo Lises DJ, ako pa si Jimbo. Dito lang yan sa programang Believable Stories na Same pero iba. We are number 106.7 Energy FM. Pangga, huwag sabing radyo, sabihin mo! Jimshi. Jimbo. At Sheena.